Higit 200,000 kaban ng imported na bigas ang nadiskubre sa biglang inspeksyon ng ilang mababatas sa 3 magkakahiwalay na warehouse sa Bulacan. Bukod sa hinihinalang hoarding o pag-iipit ng supply ng bigas, na bisto rin nire-repack ang mga ito para magmukhang lokal na bigas. Nasa frontline ng balitang yan si Mon Gualvez. Patong-patong na kaban ng bigas ang tumambad sa mga otoridad ng puntahan ng mga warehouse na ito sa Bukawi, Bulacan. Pinangunahan ni House Speaker Martin Romualdez ang ginawang inspeksyon kasama ang Bureau of Customs at ilang mambabatas. Yan ay para malaman daw kung totoo ang mga aligasyong iniipit ang supply ng bigas, kaya patuloy din ang pagtaas ng presyo nito sa merkado. At nakikita po natin, sapat naman ang supply ng bigas, kesyo locally produced or imported. Sa katunayan, aabot pang araw sa mahigit 200,000 kaban ng bigas ang nakatenga lamang sa mga nasilip na warehouse sa Bukawi at sa Balagtas. Nagkakahalaga yan ng mahigit ₱250 bilyong na posible sanang puna ng pangangailangan sa bigas hanggang bago matapos ang taon. Isa sa mga napansin sa ginawang raid, marami sa mga sako ng bigas na nandito ngayon sa warehouse pawang inaabot na raw ng 3 hanggang 4 na buwan. Bagay na sinusuri ng mga otoridad kung mapapabilang na rin ba ito bilang kaso ng hoarding. Ma'am, mag-aanihan na in about 3 weeks. Next month, paano? Ito paano mo ibibenta ito? Hindi sir, ganun po talaga kasi ang bibili po sa amin is restaurant. Yung mga suki po namin restaurant, yung mga karinderya. Hotels, sila po, mga hotels, institutional tama sir, buyers. opo. Kasi yan po yung mga laon sir. Minsan po talaga inaabutan po kami ng anihan. Paliwanag ng ilang traders, nakadepende raw sila sa institutional buyers ng bigas. Kaya ito rin ang gustong silipin ng ilang mambabatas. Nakikita natin premium, special. We want to make sure muna na totoo ba talaga. Kasi minsan baka naman well-milled lang yung bigas. Pwede naman nila sigurong itago muna para lang masabi they can store it, walang buyers kasi. Isa pa sa nakitang problema, ang pananamantala raw ngayong lean season. Git ni Romualdez, sinasabayan kasi ng mga lokal na trader ang mataas na presyuhan sa international market. Kasi nakikita nila, uy, mataas yung presyo ng Vietnam rice o yung Thailand rice, sundan na lang natin. Ipitin muna natin yung supply para abangan natin yung pag-akyat. Wag naman. Pawang mga imported na bigas ang idineklarang laman ng 3 warehouse na ininspeksyon. Pero may nakita rin mga sako ng bigas na walang laman at iba pang gamit na tila pang repack at pinagmumukhang locally produced o inani sa Pilipinas ang mga ito. Tataka ko kami bakit wala na laman yung ibang sako na imported na galing Vietnam, galing Thailand. And nakita naman namin may mga naka-repack, may nakasako po doon na bigas, nakalagay na Dinorado, made in the Philippines. Kaya nung amin po tinanong, niribag nga raw po. Nakatakdang ipasuri sa National Food Authority ang mga bigas. Sinara at sinelyuhan na muna ng customs ang mga warehouse. Binigyan ng 15 araw ang mga may-ari nito para makapagsumite ng mga dokumento. Nagbabalita mula sa frontline, Mon Gualvez, News 5. Mga kapatid, Julius Babaw po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Huwag maging huli at maging una sa lahat sa balitaan. Mag-subscribe at mag-follow sa social media pages ng News 5.